Magandang hapon sa inyong lahat at ngayon ho ay March 26, araw po ng Miyerkules at 4:34 in the afternoon. Topic ngayon ay yung napakainit na pinag-uusapan na remittance boycott ng OFW. Naka-emphasize po yung salitang boycott sapagkat yan ang ating hihimayin, ating tatalakayin at lalagyan ng tamang teksto at konteksto dito sa sinasabing remittance boycott ng ating mga overseas Filipino workers. And speaking of our title today, our topic today, yung remittance boycott ng mga OFW at Filipino migrants, inaanyayahan ko po yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, yung Filipino migrants, yung mga Filipinos based abroad. Pwede po kayong sumali, basta ito lang po ang gawin natin, number 56, watching from, kung saan po kayong lugar, kung saan po kayong bansa, at paihintulutan po kayo ng ating mga volunteers na makibahagi sa ating pagla-live ngayong hapon. Yung kalilimutan yung ating role dito sa ating pagla-live, yung diretsong pakikipag-ugnayan ko po sa inyo. Buksan lamang ang camera pagka kayo po na-recognize na at panatilihin po nakamute nang sa ganon ay marespeto po natin yung pagkakataon at oras ng iba na una ko pong kikilalanin o karapatan ng ating mga overseas Filipino workers, karapatan po ng ating Filipino migrants, magpadala o hindi magpadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. At wala po tayong pakialam doon. Sila ay pribadong empleyado sa ibang bansa. Ang kanilang pera ay pribadong pera. Pera nila yun. Kung paano nila gusto gastusin, wala po tayong pare-parehong pakialam doon. Kaya yung mga nagsasabi na magugutom ang pamilya, bakit po ba mas marunong ka pa doon sa may pamilya na ayaw niyang magpadala? Hindi naman po perpetual or forever yun. Ito ay paninindigan ng mga overseas Filipino workers. Ito ay paninindigan ng Filipino migrants. Ito po ang kanilang paniniwala bilang susog sa panawagang Bring Back Tatay Digong Home. Yan ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita, pagsasalahad, pagpupuna at malayang pagtitipon at malayang pagprotesta sa hindi nila pagsang-ayon sa polisiya ng gobyerno. Ito nga po yung pagbibigay kay Pangulong Duterte sa banyagang kamay, sa banyagang korte, sa banyagang tagausig at banyagang mahistrado. Kaya respetuhin natin yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants na nanawagan, na nanindigan ng remittance boycott. Hindi ko po alam kung hindi ko matiyak kung ilang araw o ilang linggo nilang gagawin ito. Ninyo, sinisikap ko na gawin yung aking parte bilang senador ninyo, bilang kandidato. Pinagsisinop ko po yung kampanya at yung ibang bagay po na beyond human, ibinibigay ko na po sa kamay ng dakilang may kapal kung ano ang kanyang higit na magiging pasya at desisyon. Mulat na mulat at nag-aalab na damdamin ng ating mga kapwa kababayang Pilipino, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Rating ko, ang ating titulo ay Remittance Boycott ng Overseas Filipino Workers. Ang kanila pong period daw ho ng boycott or no remittance ay mula March 28, kaarawan ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang April 4. Bakit daw po hindi sila magkakaroon ng remittance? Kawawa naman yung kanilang pamilya. Unang-una, kaya po sila ng ibang bayan upang kumita ng marangal at magkaroon ng malinis na pagkakakitaan para nang sa ganon yung kanilang perang gagamitin upang ipakain at ipangpabuhay sa kanilang pamilya ay galing sa marangal. Kung ayaw nila mag-remit,
ng isang araw, 5 araw, 1 linggo, wala pong pakialam ang kahit na sino. Ulitin ko, karapatan ng ating overseas Filipino workers, karapatan ng Filipino migrants mag-remit o hindi mag-remit. Karapatan po nilang mag-remit kung kinakailan nila gusto at wala pong sino man ang maaaring magdikta sa kanila kung kailan dapat mag-remit, kung kinakailangan dapat maghulog, kung kinakailangan magpadala sa kanilang mga kamag-anak. Bakit? Pera po ng ating mga kababayang Pilipino yan. Yung ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. Pribadong pera po iyan at yan po ay pinaghirapan nila, dugot pawis, nagpakalayo-layo sa Pilipinas, nagpakalayo-layo sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya walang sino mang pwedeng magdikta na sila ay hindi dapat magpatuloy sa kanilang paninindigan na ilang araw na remittance boycott o no remittance day. Kaya naman, nakita ito ng mga ating kababayan sa labas ng bansa, yung ating mga overseas Filipino workers at yung ating Filipino migrants. Ano ang kanilang naging tugon? Ito nga ho, yung kanilang paglalabas ng kanilang saloobin na remittance boycott ng mga overseas Filipino workers, remittance boycott ng mga Filipino migrants. Kaya po naka-highlight or emphasize or with emphasis yung boycott sapagkat play of words lang naman po ito eh. Sa katotohanan, yung pera po, yung sahod, yung kinikita ng ating mga Filipino migrants, yung kayo, yung mga overseas Filipino workers, pera nyo po yan eh. Pribado po yan, pribadong empleyo kayo. Walang pwedeng sino man ang pwedeng magdikta sa inyo kung paano ninyo gastusin, kung paano ninyo gamitin, kung saan ninyo gagastusin, kung kailan kayo gagamit ng inyong pera. Wala po. Karapatan ninyong mag-remit o hindi mag-remit. In short, kaya po natin pinag-uusapan dahil napakaraming reaction na bakit daw magbo-boycott ang overseas Filipino workers. Pera po nyo yun eh. Kahit yung pinagkitaan ninyo sa loob ng hindi ko alam kung paano ang sistema ng pasahod sa ibang bansa. Pero pera po nyo yan. Kung gusto nyong ubusin yung inyong sahod, wala pong pwedeng makialam sa inyo. Karapatan po nyo yun. Kaya nga po kayo nagpakalayo-layo dito sa Pilipinas. Iniwan ang inyong pamilya, nagsasakripisyo sa isang bansang hindi naman ninyo lupang sinilangan para lang kumita ng marangal, para lang meron kayong pera na maipadala at pantustos sa pangangailangan ng inyong pamilya. Ngayon, kung ang desisyon ninyo ay hindi magpadala o hindi mag-remit ng 1 araw, 2 araw, 5 araw, 1 linggo, karapatan po nyo yun. Hindi kayo pwedeng obligahin nino man. Kahit ng gobyerno ng Pilipinas, pera nyo po yun eh. Kung gusto nyong ubusin, halimbawa yung ating mga kababayan sa Japan, kung gusto nyong ubusin yung inyong sahod, yung inyong kinita sa hanap buhay, sa trabaho dyan sa Japan, karapatan po nyo yun. Wala pong pwedeng makialam sa inyo kahit pamilya ninyo sapagkat kayo yung breadwinner eh. Yun po yung ating punto rito na hindi pwedeng saklawin, nino man, not even the government, yung ating mga overseas Filipino workers at yung ating mga Filipino migrants kung paano ninyo gamitin ang inyong pribadong pananalapi, ang inyong pribadong pera, yung inyong pinaghirapan sa inyong pribadong empleyo. Sana ay tugunan ng gobyerno yung mga hinaing at valid observation kagaya nung binanggit mo dahil yung sa'yo ay base sa iyong personal experience. Hindi lamang si Sena, kundi pati raw yung kanyang kamag-anak ay nabiktima lately ng mga addict, ng mga nalululong sa droga. Yan po yung usapin. Kanya naman, ramdam talaga ng sambayan ng Pilipino yung pagkakaiba eh. Tapos ito nga, yung ginawa po kay Pangulong Duterte, nakitang-kita naman po ng sambayan ng Pilipino at nangunguna nga dito sa mga ginagawang pagkilos sa iba't ibang bahagi ng mundo ay ang ating mga tinatawag at kinikilalang bagong bayani, yung mga Filipino migrants at overseas Filipino workers na nung last year po, taong 2024, ang contribution po nila, ang contribution po ninyo
yung ating mga bagong bayani, yung ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers ay 38.5 billion US dollars. Yan po ang inyong contribution sa ating ekonomiya. Yan po yung amount of money na inyong pong pinadala sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kanya naman kayo tinatawag na bagong bayani. At ang bagong bayani, kahit kayo po ay malayo sa Pilipinas, hindi po nangangahulugan na nabawasan po yung inyong karapatan bilang Pilipino. Karapatan po ninyo na malayang makapagpahayag, magsalita at magbalita. Kanya hindi po pwedeng pakialaman yung ginawa ninyong paninindigan na hindi muna magpadala ng ayuda. Kayo yung totoong nagbibigay ng ayuda sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga tinutulungan dito sa Pilipinas. At yung tunay na ayuda na yan ay galing sa inyong sariling dugot pawis. Pribadong pera po yan, kaya hindi kayo pwedeng pakialaman, hindi kayo pwedeng pangunahan at hindi kayo pwedeng diktahan ng kahit na sino sa gobyerno kung kinakailan kayo dapat magpadala, kung kailan kayo dapat hindi magpadala o kung kailangan dapat hindi ninyo ituloy yung inyong uri ng pagsasalita, pagpapadama ng inyong hindi pagsang-ayon sa ginawang pag-aresto at paghahandog kay Tatay Digong diyan sa banyagang korte, sa banyagang mahistrado, sa banyagang taga-usig. Karapatan po niyo yan, private money po yan Kahit saan mo tingnan, private money po yan. At yung sinasabing zero remittance or boycott sa remittance ng OFW, play of words lang po yun hindi naman po kayo araw-araw nagpapadala. Kung gusto niyo yung ipunin yung pera ninyo at isang beses, isang buwan lang magpadala, ganun din po ang suma nun, ganun din po ang epekto nun. Eto lang, masyadong nagre-react lang kung sino-sino sa gobyerno na pinapaalalahanan na kung sino man daw ang nagpapayo sa inyo, hindi po kinakailangang payuhan ng mga overseas Filipino workers. May sarili pong pag-iisip ang mga yan. May sarili pong talino yung mga yan. Hindi po kayang diktahan ng kahit na sino ang ating mga kababayan sa nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas. Nagdesisyon nga po sila Tumindig nga po sila sa sarili nilang mga paa. Kahit mahirap, iniwanan ang pamilya. Nagpakalayo-layo para lang po magkaroon ng trabaho. Marangal na trabaho, marangal na pagkakakitaan. Nang sa ganun, yung may papakain po nila, yung pagkain ilalapag nila sa hapagkainan ng kanilang mga pamilya ay hindi nanggaling sa pagnanakaw, hindi nanggaling sa pondo ng gobyerno. Yan ang malaking katotohanan dyan. Kaya wag natin silang diktahan kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang pinaghirapan. Kung gusto nilang magpadala o magkaroon ng remittance para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, o kung sino man pong tinutulungan dito sa Pilipinas, kanila pong desisyon yun. Kanila po iyon, wag nating pakialaman. Wag natin silang pangunahan, wag natin silang husgahan, at wag naman natin silang masyadong minosin. May sariling pag-iisip po yung ating mga overseas Filipino workers. Patunay po niyan, 38.5 billion US dollars ang halaga ng kanilang remittance o contribution sa ating ekonomiya, sa ating nation building last year. Napakalaking pera po yun. Ngayon, kung kayo ay hindi sang-ayon sa nagaganap sa ating bansa at bilang paglalahad ng inyong damdamin, ayaw nyo munang magpadala o magkaroon ng remittance, karapatan po nyo yun. Karapatan po nyo yun. At yan ay dapat kilalanin, respetuin ng bawat Pilipino. Yan ay dapat kilalanin, respetuin at isabuhay ng bawat empleyado ng gobyerno. Kasi yung pera ninyo ay pribado. Hindi po galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Yan, pinaghihirapan niyo po yan. Kada patak, kada butil ng inyong pawis. Sinasabi nga natin kanina, dugot pawis po ang puhunan ninyo Iniwanan nga po ninyo inyong mga mahal sa buhay. Marami sa inyo.
may mga napakabatang mga anak, pero kinakailangan nyo kumita ng marangal at magkaroon ng trabaho. At ngayon kumikita po kayo, I'm just encouraging you na itong uri ng inyong pagpapahayag, ang sinasabi ko lang uri ito, walang pwedeng makialam sa pera ninyo eh. Tiningnan ko po mabuti ito eh, pera niyo po yan. Pinaghirapan niyo po yan, saan man po kayong panig ng mundo. Wala po kayong hiningi sa gobyerno, yan po'y pinaghirapan ninyo. At kung ayaw niyo muna magpadala ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, wala po akong nakikitang pagkakamali roon. Sapagkat karapatan niyo po yun. Pera niyo po iyan. Kung paano niyo gastusin ang pera ninyo, wala pong pwedeng makialam. Dahil wala naman po kayong katulong diyan eh. Pagdating sa kung paano kayo kumita sa inyong araw-araw na sakripisyo at pagtatrabaho. Yung ating mga nagtatrabaho, nag-aaruga sa anak ng kanilang mga employer, na mahirap po iyon. Sapagkat karamihan po sa inyo may mga anak dito sa Pilipinas. Hindi nga ho ninyo maasikaso yung sarili ninyong anak eh. And yet, pagpunta nyo sa ibang bansa, you take care of the children or children's of yung mga anak ng inyong mga employer. Mahirap po yun. Kaya ngayon naman, na kayo kumikita na ng marangal, hindi po ito pera ng gobyerno, ito po pera ng pribado, pera nyo po ito, eh you're free to do whatever you want with your own money. Pera niyo po yan, pinaghirapan niyo po yan, karapatan po ninyo. Kung paano ninyo gastusin, karapatan po ninyo. Kung kailan kayo magpapadala o hindi magpapadala sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas.